bang sariwa pa sa akin lahat? Mga panahong hindi pa uso ang lahat. Mga bagay na pinaghihirapan ng salat. Ito'y may mga alaala at kwento na taglay. Mga yakap ng mga araw na lumipas. Sa pahina ng kasaysayan ay tila'y kumubas. Ang mga ulap sa kalingatan ay tila tagapagtala ng mga pangarap at mga pangako ng bukas. Ang hangin ay kumahalik sa halaman at ang buwan ay tanawin ng pagmamahalan. Ngunit tulad ng agos ng ilog sa kanyang pagdaloy, ang panahon ay patuloy na nagbabago't lumilipas. Ang mga pook at tanawin ay nagbabago rin, at ang mga alaalay unti-unting napapawi sa dilim. Ngunit sa puso ng bawat alaala ng lumang panahon, nananatili ang ningning na pag-asa at pagmamahal. Kahit anong gulot pagbabago sa paligid, ang mga alaalay mananatiling magpapatuloy. Sa mga area na matatagpuan sa Pilipinas. Sila ay mga taong bundok na inilarawan bilang may maitim na balat, maliit na katawan, may kulit na buho, at may malalaking itim na mata. Ang mga Aita ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng bansa at nahahati sa 25 ethnic grupo mula sa Mindanao hanggang sa Luzon. Bagamat sila ay pinakamarami sa Luzon, ang iba't ibang rehiyon ay may iba't ibang mga pangalan para sa kanila. Tulad ng Pugot, may terminong Ilocano para sa isang may madilim na balat. Banda, ilang mga grupo ng Aita ang tinatawag na biluga bilang isang pang-elemento na nangangahulugang high grade katulad ng mestizo para sa mga mapuputing Pilipino. Bagamat maaaring may ilang mga grupo ng Aita na nakakaundan din ito ng pagkahiya.
Magkakaiba ang mga pangalan para sa kanila sa iba't ibang rehiyon. Sa Hilagang Luzon, Aita o Agta; sa Mindanao, Manmanwa. Bagamat sila ay kolektibong kilala bilang Aita. Sa ilang probinsya sa Panay, sila ay tinatawag na hari. Kadalasang naninirahan ng mga Aita sa mga maliliit na komunidad, kalat-kalat ng mga nayon o kahanan na matatagpuan sa loob ng mga kagubatan o sa tabi ng mga bundok. Ang mga nayon na ito ay kadalasang magkakalayo at mahirap puntahan, dahil sila ay matatagpuan sa matatarik na teritoryo. Bahay ng Aita ay karaniwang ginagawa gamit ang mga natural na materyales tulad ng kawayan, kahoy at kubon na nagpapakita ng kanilang malapit na ugnayan sa paligid ng kalikasan. Ang pamumuhay ng mga Aita ay nakatuon sa mga gawain sa kabuhayan tulad ng pangangaso, pagtitipon ng pagkain, pangingisda at maliit na pang-agrikultura. Nakasalalay sila sa mga kayamanang likas ng mga kagubatan at bundok para sa kanilang pagkain, gamot, at mga materyales para sa paggawa. Ang lipunan ng Aita ay tradisyonal na egalitarian na may malakas na diin sa pakikipagtulungan at pangkalahatang pagbabahagi. Bagamat hindi malinaw kung saan nagmula ang mga Aita, alam ng nakararami na sila ay narito ng mas maaga kaysa sa mga Kastila. Ang ilang mga komunidad ng Aita ay nahaharap sa mga hamon tulad ng pag-invade sa kanilang lupa, pag-displace at paghihiwalay. Ginagawa ang mga pagsisikap ng pamahalaan at mga hindi pagpamahalaang organisasyon upang sagutin ang mga isyu na ito at itaguyod ang mga karapatan at kapakanan ng mga katutubong mamamayan kasama na ang mga Aita. Sa kabila ng mga hamon na ito, patuloy na pinapanatili ng maraming komunidad ng Aita ang kanilang mga tradisyon at pamumuhay. Pinapangalagaan ang kanilang nakatanging pagkakakilanman sa gitna ng isang nagbabagong mundo.